kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ng aking kasamaan. Bukasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, gaya ng pagtaksil ng mga kapatid ni Jose, ganun din sa ating Ebanghelyo ay pinagtaksilan ang may-ari ng ubasan na naglarawan ng ating Panginoon na pinagtaksilan ng tao. Kailangan natin maging matapat sa ating buhay pananalig sa Diyos. At sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang na nilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa inyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing
sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya nagdarahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos, sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay
nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kauli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo't patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mananahin. Kahit siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang yon? Sumagot sila, lilipuin niya ang mga buhong na yon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito ng kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kaangahanga. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pagharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote, ang mga Parisiyo, ang mga talinghaga ni Jesus, at nawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Naadakpin sana nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa Biyernes tayo, araw ng ating Panginoong Hesus Nazareno, araw ng ating pagpahayag ng ating debosyon at pagmamahal sa Kanya, at ngayon rin ay ating pagnilay-nilayan ang ating pananalig sa ating poong Hesus Nazareno. Kaya po ang tema po sa araw na ito, sapagkat sa lahat po ng araw ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon, mayroon po tayong tema. Ang atin pong tema ngayon ay ang pananalig sa Panginoon. Ang pananalig sa salitang Hebreo, na salita ng ating Panginoon, ay tinatawag na niman. Ibig sabihin, maging tatapat sa pananalig. Na sa Koine ko na Griego, ng ating Ebanghelyo sa Koine ko na Griego, ito naman ay pistos, sa Latin ay pidos. Pero nakita natin na sa kabila ng pagtawag ng Panginoon na tayo magkaroon ng katapatan, magkaroon ng isang pananalig sa Kanya, mayroon pa rin tayong pagtaksil sa Panginoon. Kaya sa ating unang pagbasa sa kwento ni Jose na anak ni Jacob Israel sa aklat ng Genesis
Kapitulo 17, ang kanyang mga kapatid, ang ginawa nila kay Jose ay patayin sana, pero ibininta bilang alipin sa mga Ismailita. Kaya sa pagbinta ng kailang kapatid ng 20 na pilak, atin rin maalala ang ating Panginoon na ibininta din ni Judas ng 30 na pilak. Na ito yung kwento ng pagtaksil ng mga kapatid ni Jose ay kwento din ng pagtaksil ng Panginoong Hesus Nazareno noong ang kanyang 12 mga apostol at isa nito si Judas ay naghudas o nagtaksil sa Panginoon. Pero ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsabi na ang pagtaksil hindi lang ginagawa ng mga kapatid ni Jose, hindi lang ginagawa ni Judas, ginagawa din ng mga Parisiyo at mga Eskriba na napahayag sa ating ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, verso 33 hanggang 46, na kung saan gumawa ng talinghaga ang ating Panginoon sa isang may-ari ng ubasan. At sa kanya pong talinghaga ay sinasabi na ang may-ari ng ubasan, siya ang nagtanim, siya ang gumawa ng bantayan, siya ang naglagay ng lahat ng kinakailangan at kanya lang pong pinalagaan sa mga kasama upang sa pagdating ng panahon ng ani o pamimitas ng mga ubas ay magbigay sila ng narapat na bahagi sa tunay na may-ari. Pero ang ginawa ng mga kasama nung nagpadala ng mga lingkod o mga alipin ang may-ari, kanila pong pinapatay, binabato at pinahirapan. Ito yung kwento o masabi nating isang pagpapahayag na nangyari sa mga propita na nauna sa ating Panginoon na sila ay pinapapatay, na sila ay pinahirapan sa pagkuha ng bunga o ani sa binigay ng Diyos sa kanila. At hanggang dumating ang pagkakataon na sinabi ng may-ari na igalang niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay ito po yung ating pong Hesus Nazareno. Noong pagdating ng kanyang anak, hindi siya ginagalang. Siya ay kinalagkad nila, dinala sa labas ng ubasan at doon pinapapatay. Kaya nung nagtanong ating Panginoon, ano kaya ang gagawin ng may-ari? Sumagot naman ang mga tao, lilipulin niya ang mga buhong na yon at palagaan ng ubasan. Kaya kaagad nagsabing ating Panginoon, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ang batong panulukan, ibig sabihin, itinakwil ang ating Panginoon, siya na ang naging sentro ng kaligtasan ng lahat, hindi lang para sa mga Israelita, bagkus para sa lahat, sapagkat sinasabi niya na ang maligtas ay yaong magiging matapat na nananalig sa Panginoon. Ito yung salitang niman, faithful, naging matapat. At yung tinatawag nila na pagtaksil na salitang Hebreo ay bigida, ay ito yung nasalin din sa Koinokono na Griego na produsya, at sa Latin naman, ito yung prodo, na kuminsan sa buhay natin, gagaya tayo ng mga katiwala. Mga katiwala na mga kasama na ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat. Ibinigay sa atin ang lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon, at ibinigay sa atin ang talento at kung ano ang nasa ating mga kinakailangan upang tayo magbunga sa buhay pananalig. Ngunit kung minsan, hindi natin tinatanggap mismo ang ating Panginoon sapagkat ang ating tinitingnan ay ang ating mga pangsarili na
mga hilig, mga pangsarili na mga ambisyon at pangsarili na kasakiman na gusto natin ngitong bagay at hindi na tayo tumitingin ano ang narapat nating gawin, ano ang tunay na dapat gawin ng isang tunay na nanalig na matapat. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo na pahayag na tayong lahat ay managot sa Panginoon kapag tayo'y hindi naging matapat sa Kanya. Ang ating akala na dahil may debosyon tayo sa ating Panginoon, tayo matapat, pero kung minsan tingnan natin sa buhay natin, tayo ba ay matapat sa Kanya 24 oras, 7 araw sa isang linggo at lahat ng panahon? Kasi kung minsan, mas pinahalagahan pa natin ang mga material na bagay. Kung minsan, tingnan lang natin sa ating bulsa, mas makita pa natin sa ating bulsa ang cellphone kaysa rosaryo o mga bagay-bagay na para sa Diyos. Kung minsan, mas mahalaga pa doon sa ating bahay, hindi ang isang altar, bagkos ang isang telebisyon na kung saan doon tayo nakatutok. Kung minsan, ang buong oras natin, doon tayo either sa cellphone o sa telebisyon, hindi tayo sa buhay panalangin upang magninilay, dili kaya mag-usap-usap ang pamilya sa mga bagay-bagay na mahalaga sa kanilang pagyabong bilang tunay na pamilya na nagmamahalan, nakinig, at nagkaroon ng tunay na pagbahabaginan ng kanilang eksperyensya upang sila ay matapat sa isa't isa at upang sila ay maging matapat sa Diyos. Ibig sabihin dito, nagkukulang tayo sa katapatan ng Diyos at panahon ngayong Kwaresma na ating ibalik ang ating katapatan sa Panginoon. Ibahagi natin sa loob ng tahanan ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. At ano pong ginagawa ng ating Panginoon? Nag-alay siya ng buhay para sa atin upang tayo'y iligtas. At ito ay kailangan ng ating pagtugon. At ang pagtugon ay ang pagiging matapat sa Kanya. At tayo ay dapat maging matapat din sa ating pananalig sa Kanya. Kapag tayo'y matapat sa Panginoon, number 1 ang Panginoon sa buhay natin. Pero kapag hindi, dahil sarili lang natin inatupag, ang mga hilig lang natin at gusto sa buhay ang ating gusto, hindi na Panginoon ang sa ating mga puso at sa ating mga tahanan. Ibalik natin ang Diyos sa ating buhay. Ibalik natin ang Diyos sa ating mga tahanan, pagawaan, kalakalan o kung saan man tayo, upang ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay at siya ang magbigay sa isay ng ating buhay. Kapag wala tayong Diyos, dahil siya ay nasa huli lang sa pinakamalayo na bahagi nating buhay, nagkukulang lang tayo sa Kanya. Kahit na nagbigay siya ng lahat para sa atin. At dahil sa ating pagkukulang sa pananalig sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasang bigay niya. Babalik tayo sa Diyos upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon at maghari sa bawat puso natin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagnanayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong ng kanyang pag-akay sa simbahan. Sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo
ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok. At sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dalangin namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat iniharing alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa iyo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, pangunahan nawa kami ng iyong kaganang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sa mitan ni Kristo na aming Panginoon. Sapagkat sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod ng atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kalooban ng apitduka ay kanyang damayan. Ngayon na iyong inihandog ang pagkataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling napin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaniripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Isus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Panangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga salang, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaipulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiyalis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisit tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo maniklohod nang may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dampanan ng simbahan,
saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan. Panginoong aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bahayang hiniram. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Announcement. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school pa sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig
ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulukan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Magsilod po ang lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at tag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinauubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pamagkatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mga duka at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo ay tinatawag ng Panginoon na maging matapat sa ating pananalig sa Kanya. Huwag nating tularan yung mga kapatid ni Jose. Huwag nating tularan yung mga nagtaksil sa ubasan ng Panginoon. Bagkus tayo ay manatiling matapat sa ating pananalig upang ngayong panahon ng Yubileo 2025 ang ating paglalakbay sa pag-asa ay masintro natin sa Panginoong Diyos na Siya ang tunay na pag-asa sa buhay natin. Ngayon na po ang puwaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa magitan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay
kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.